Okay, isa pong magandang gabi sa atin pong lahat, sa mga nakaantabay po sa atin pong gawain po ngayon ang online Bible study po. So tayo po ay patuloy pong nag-aaral ang salita ng Diyos at una po ay salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang iniwanan po ng kanya pong mga salita upang mapagbulayan, upang maintindihan po at makilala po natin kung sino po ang ating Diyos. Ano po? So, ang huli po nating pinag-aralan po, ay ang kwento po ni Noe at ang ginawa po niyang arko at ang malaking baha. So, makikita po natin yung pong pagkakasunod-sunod o yung sequence po ng ating pong tinatalakay. Ito po ay makakatulong din po sa mga Kristiyano na hindi pa po itong naiintindihan yun pong kwento po sa mga Biblia. Alam lang po natin pero hindi po natin lubos na nauunawaan. Ano po? So sa gabi po ito ay ang pag-uusapan po natin ay tungkol naman po ito doon sa pagtatayo po ng tore na pinangalanan po na Tore ni Babel. So dito po ay kukunin po natin yung aral ng Diyos ng kaligtasan na dito po ay meron pong kinukuha pong bagay para po ma-relate po natin sa atin pong Panginoon na tagapagligtas. Ano po? So, babasahin po natin ang atin pong paksa ngayon pong gabing ito. Ito po ay matatagpuan po sa aklat po ng Genesis, chapter 11, verse 1 hanggang verse 4. So, kung kayo po ay meron pong mga Biblia, mas maganda po na kayo po mismo ay magbuklat at mag-aral po kasama ko ng salita ng ating Panginoon. Genesis chapter 11 verse 1 to 4. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nangagsang usapang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti. At inari nilang bato ang laryo at ang betun ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog ng taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan baka tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa. So, sa ating pong pag-aaral ngayong gabi ay samahan niyo po muna akong manalangin. Tayo po ay pumikit mag-pray. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat po. Una po sa biyaya niyo po sa gabi pong ito na kami po ay nakasumpong ng biyaya at kaligtasan. Sa katotohanan o Diyos, hindi po lahat ng tao ay may interes o may pagnanasa na pag-aralan ng iyong mga salita. Sila lamang po yung mga binago mo, iniligtas mo, buhat po sa lusak ng kasalanan, at ngayon po ay nagnanais po na makilala ka at ikaw ay mapaglingkuran. Amang banal, kami po ay unay patatawarin niyo po sa aming mga kasalanan, sa lahat ng aming karumihan, mga pagkakamali at pagkakasala. At ang aming pong dalangin at hiling sa hapon po ito, bigyan niyo po kami ng unawa at tulungan niyo po ang iyong pong abang lingkod upang maituro po ang iyong mga salita sa mga tao pong nagnanais na maunawaan po ang malalim na kahulugan po sa tulong ng banal na Espiritu at kapangyarihan mo, Panginoon. At wala po kaming magagawa labas sa iyo, and we acknowledge our shortcomings and trespasses, at kami po ay nagpapalinis sa iyong banal na dugo. Sa iyong pong harapan, Panginoon, kami po ay nagsusumamo, nagmamakaawa. Samahan niyo po kami at pagpalain. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Okay, so ngayon pong gabi po ay atin po munang titingnan yung background po o yung tinatawag po na setting. O pag sinabi po nating setting, ito po yung plot ng story. Ano, bakit po ba nagkaroon po ng kwento sa Bible na sila'y nagtayo ng tore? No? So mapapansin po natin sa istorya, ito po yung panahon na kung saan ito po ay yung mga lahi na po
ni Noe. So mapapansin po natin, na muli pong dumami, yung pong tao po, mula po sa 8 tao na natira po pagkatapos po ng malaking baha. Out of 200,000 people that time, ay meron pong 8 survivor nung panahon po ng bumaha, sa panahon nga po ni Noe. So makikita po natin na sa pamamagitan po ng arko, sila po'y iniligtas ng Panginoon. So makikita po natin dun sa atin pong pinag-aralan sa arko po ni Noe, yun pong intervention ng Diyos na kung saan kinausap niya po si Noe para gumawa po ng isa pong arko na dun po sila papasok para sila po ay huwag mapahamak sa darating pong baha. So ngayon naman po, ang ating naman pong titingnan po ngayon, yung kaligtasan po na itinuturo po ng Panginoong Diyos sa kwento pong ito. At marahil sa mga nanonood po ngayon, hindi pa po natin lubos na unawaan ang kwento po ng Tore ni Babel. Ang alam lamang po natin, sila po'y nagtayo ng tore. Yun lang mo yung naiintindihan natin. So, isa pong napakagandang bagay na maunawaan po natin yung malalim po at lesson sa buhay po ng mga Kristiyano na pwede po nating matutunan po sa kwento po na ito. So, una po sa lahat, makikita po natin sa kwento po, meron ditong kinikilala pong isang pangalan na ang pangalan po niya ay Nimrod. Si Nimrod po ay makikita po natin sa Genesis chapter 10 verse 8 hanggang 10. Basahin po natin. At naging anak ni Cus si Nimrod, siyang nagpasimula maging makapangyarihan sa lupa. Siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. Kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. And verse 10, at ang pinagsimula ng kanyang kaharian ay ang Babel. Mapapansin niyo po dyan, yung salitang Babel. Ano po ba yung ibig sabihin po nung Babel? Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay isa pong lugar na tinukoy po nila na isa pong kapatagan sa Sinar. Na kung saan ito po yung isa pong grupo ng mga tao po na kung saan po ay naandon sa lugar po ng Sinar na nakakita po ng kapatagan. So, sa madaling salita po, yung Babel po, hindi po siya pangalan ng tao. Ito po ay pangalan ng lugar. So, minsan, pagka nabasa natin sa Bible, para bagang yung Babel, pangalan ng tao. So, i-correct lang po natin, ito po yung pangalan po ng lugar. Parang isa po itong kingdom sa panahon po ni Nimrod. So, makikita po natin sa kwento na ito pong si Nimrod po ay apo na po ni Noe. So, siya po ay apo ni Noe. So, ano po yung kinalaman niya sa kwento po natin ngayong hapon na nagtayo ang mga tao ng tore na Babel? Yung tore ng Babel. So makikita po natin sa kwento na wala pong ibang nagpasimuno nito at naglagay nito sa mga tao kundi po si Nimrod. Si Nimrod po ang nanguna at siya po ang naglagay ng ideya sa mga tao para itayo po ang toreng Babel. Okay, so yun po yun. Para mas maging maliwanag sa inyo, yun pong plot or setting. So, makikita po natin sa story, yun pong pamamaraan po nila kung paano po itinayo yun pong tore. So, mapabasa po natin yan sa chapter 11 po. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari na sa kanilang paglalakbay sa silanganan ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y nanahan doon. At nangag-usapang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo at ating lutuing mabuti at inari nilang bato ang laryo. So pansinin niyo po, ayon po sa akin pong pagsasaliksik at sa pag-aaral ko po, inari po nilang bato po yung laryo. Pag-usapan po natin ano ba yung laryo. Ito po ay putik na hinaluan po ito ng mga sari-sari pong mga
damo, na kung saan ito po'y kanilang niluto, ito po ay naging bato. Pero alam nyo po ito po palang laryong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay hindi siya matigas na klase po ng bato. At mapapansin po natin, na parang sila po'y gumawa ng fake na bato. At yan po yung panahon po sa panahon natin ngayon, yung alam nating mga bricks. Sila po ay yari po sa putik, yari po sila sa lupa. Pero hindi po talaga sila bato. So makikita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na mayroong po mensahe ang Diyos sa kwento pong ito dun sa kanilang ginamit para itayo po yun pong kanilang tore. Mamaya po natin puntahan yung batong ito. Sino ba yung bato na yan? So makikita po natin dito po yung purpose ng pagtatayo nila ng tore. Sa mga nanonood po ngayon, kung kayo po yung tatanungin ko, bakit naman sila gumawa ng toreng ubod ng taas? So marahil yung ilan sa inyo ay naiintindihan bakit sila gumawa ng tore. So the very purpose kung bakit sila po'y gumawa ng tore ay upang sila po'y makaabot doon sa langit. At ang mensahe po ng Biblia po sila po'y magkaroon din po ng kalalagayan po na kasing taas ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin po ng pagtatayo po nila ng tore. At kung pag-uusapan naman po natin yung paraan ng kaligtasan, ay para bagang sa ating sariling pamamaraan, maaabot natin ang Diyos. So mamaya po natin pag-uusapan po yung kaligtasan. Akin lamang pong sinasabi sa inyo, yun pong purpose po ng pagtatayo po ng Toreng Babel. Okay. So makikita po natin dito, yun pong plot, yung setting na kung saan ginawa po ang Babel sa pamamagitan po ng peking bato. Okay, maliwanag po yan, peking bato. Secondly, makikita po natin dito yung purpose po nila para itayo ito. So sila po ay maging kasing taas ng Diyos. Magkaroon din sila ng kalalagayan na sila po ay parang kapantay ng Diyos. So punta muna po ako doon sa spiritual meaning po ng kanilang pinagagagawa. Sa panahon po natin ngayon, marami po mga tao po ngayon, ang sinabi ng Biblia, na itinatayo po nila ang kanila pong sariling katwiran upang tamuhin po nila ang kapatawaran ng Diyos. Ito po mga kapatid, ang mensahe po nito, maraming mga tao sa panahon ngayon, gumagawa po sila ng sarili po nilang tore. Sila po ay gumagawa ng mabuti, akala mo totoo sa kanilang ginagawa, pero sa harapan at mata ng Diyos ay nasumpungan pong peke. Nasumpungan po silang sinungaling. Gagawa ng mabuti, pero ang gustong mangyari siya yung mapapurihan. Yung iba naman, kaya gumagawa ng mabuti para makarating sa langit. Ang sabi nga po ng Biblia po, wala pong taong gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Salamat kung gumagawa ka ng mabuti, pero hindi naman yun po yung standard para tayo makarating sa langit. Ang standard po na pagpunta sa langit, dapat wala kang kasalanan. So, bago po ako pumunta dun sa kaligtasan, matatapos na agad tayo pagka sinabi ko na agad. Punta muna po tayo doon sa intervention ng Panginoon. Bago tayo pumasok dun sa kaligtasan. So, makikita po natin dito na may tatlong bagay pong nangyari dito po sa kwento. Number one, their language was confused. So, nung nag-intervene ang Diyos, habang sila po'y nagtatayo ng tore, ang ginawa po ng Diyos, sila po ay ginawang iba-iba yung kanila pong lingwahe. Kaya nga po yung sunod pong dito, chapter o yung sunod pong mga paragraph ay ang pagkakaroon po ng iba't ibang wika. Ano po yung mensahe po dito ng Panginoon? Ayon po sa aking pagsasaliksik, ayaw ng Diyos
na sila po ay magpatuloy sa kanilang ginagawa. Para hindi na po nila maituloy yung pagtatayo po ng toring ito, iniba po ng Diyos ang kanila pong mga lengguwahe o yung kanilang dialekta. So dahil sila po ay hindi makapag-usap, ay mahirap nga naman noong gumawa ng project na tayo hindi nagkakaintindihan. Tama po ba? Ang galing po nung nabasa ko, so credit to the owner nung nag-aral po nito. Ako naman po nag-aral din lamang naman noon. Hindi naman po yan sarili kong pagpapaliwanag. Ang sabi po nung nag-aral, iniba ng Diyos yung kanilang mga wika para sila po'y tumigil na po sa paggagawa ng tore. So, mga kapatid, mga kaibigan, ang tore po ni Babel, ito po'y under construction. Hindi po talaga ito nakarating doon sa kataas-taasan. Ibig sabihin po, nasa kalagitnaan pa lamang po ng pagtatayo, mataas na po yung toring ito, sila po'y binuwag na po ng Diyos. So, mga kaibigan, mga minamahal naming manonood, una po na nangyari po sa intervention ng Diyos ay nagkaroon sila ng iba't ibang wika. Pangalawa, napatigil po yung paggagawa po ng tore. Sapagkat ayaw po ng Diyos na tayo po gumawa ng ayon sa sarili po nating katwiran. Huwag po tayong gagawa ng sarili nating daan papunta sa langit. Yun po yung ibig sabihin nun. Pangatlo, the builders were scattered. So yung mga nagtatayo po nito dahil napa-stop na nga po yung kanilang trabaho, sila po ay nagkawatak-watak na po. So the very purpose kung bakit po ito'y ginawa din ng Panginoon, para po sila po ay wag magpunsyunan. Para wag po silang magsama-sama. Alam niyo minsan, isa po sa nakita ng Diyos, lalo naman po ang reason po at ang leader po dun sa samahang yun ay masama. Ang ginagawa po ng Panginoon, ini-scatter niya para hindi po magkagulo. O parang ganito lang po kasimple, Ngayon po, may pandemic. Nakita po ngayon ng government na ang Maynila po, sa sobrang dami ng taong dikit-dikit, ginawa po nila yung balik probinsya program. Bakit? Para hindi po magkahawahan sa Maynila, umuwi na lang yung mga taga-probinsya. So siguro nakakaintindihan na po tayo doon. Kumbaga sa isa pong pamilya, away-away, magaling yung maghiwalay-hiwalay muna. Kaysa dun sa lagi nga kayo magkasama, magbabag naman kayo. Ay saka na kayo magsama uli pagka kayo nagkasundo na. So yun po yung nakita kong tatlong ginawa ng Panginoon. So papasok po tayo dun sa mensahe po ng Diyos. Paano niya pong itinuturo sa kwentong ito yung kanyang pagliligtas? Sa kwento po ni Adan at ni Eva, nakita po natin, binihisan po sila ng Diyos. Pumatay ang Diyos ng tupa o ng hayop at yung coat skin o yung balat ng hayop, ibinamit po kina Adan at kay Eva. So, directly, pwede natin gamitin yun, i-relate natin na si Jesus Christ po, binalatan ng buhay, idinamit po sa atin. Sa kwento naman po ni Cain at ni Abel, naghandog po si Abel. Di po ba? At siya'y pinatay ng kanyang kapatid. Si Kristo po, naghandog ng kanyang buhay, pinatay siya ng mga taong kanyang pinakain, ng kanyang nilikha. Sabi ng Acts chapter 3 verse 12, ay yung lumikha ng buhay ay kanilang pinatay. So, ang daling i-relate dun sa mga kwentong yon, at lalong-lalo na po sa panahon po ni Noe. Yung pong si Noe po ay nagbubuhat ng mga malalaking troso, which symbolizes the sufferings of the Lord Jesus Christ habang binubuhat po yung mga lag, habang umaakyat po doon sa bundok para gawin yung arko. Mga kapatid, siya po ay inaalimura. At makikita din po natin yan sa kwento po ni Jesus Christ. Pero medyo kakaiba po yung kwento natin ngayon. Pero nakita ko po dito yung pagliligtas ng Panginoon. Ito po. Ang sabi po dito sa verse 5, at bumaba ang Panginoon. Sino daw ang bumaba? Ang Panginoon. Maliwanag.
upang tingnan ang bayan at ang muog. So, tiningnan po ng Panginoon, ano gang ginagawa ng mga taong ito? Ano gayong muog na ginagawa ng mga yan? Ano gayong tower na yan? Tiningnan ng Panginoon ngayon na itinayo ng mga anak ng mga tao. Verse 6. At sinabi ng Panginoon, narito, sila ay iisang bayan at silang lahat ay may iisang wika. At ito ang kanilang pinasimulang gawin at ngayon walang makasasawata sa anumang kanilang balak gawin. Parang ganito lang. Alam niyo po ang tao, minsan, tayo po ay sa katigasan po ng atin pong ulo, ang Diyos po nag-i-intervene sa buhay natin. Minsan, alam nating mali, alam nating bawal, alam nating kasalanan, patuloy po nating ginagawa. Pero nung tayo hindi pa po mananampalataya, masasabi nga po natin na kahit alam natin, ginagawa po talaga natin yung mga bagay na yon. Until such time na ang Diyos ay nag-intervene sa ating pong buhay. Iba't iba pong pamamaraan ang Diyos po ay nag-i-intervene sa ating buhay. Yung iba po, nagkaka-cancer. No? Laging pag inalok mo ng Bible study, ang daming gagawin. Ang dami kong pupuntahan pa. Pero nung nagka-cancer, stay na lang sa bahay, nakaranas kami ng ganyan. At sumalangit nawa po ang kanyang kaluluwa sapagkat siya po ay pumanaw na po yung amin pong napuntahan po na nagkaroon ng cancer. Ang sabi niya sa amin, Pastor, lagi ko po kayong iniintay para makapakinig ng salita ng Diyos. Ngayon ko lang natutunan na dapat pala ang Diyos, kahit anong dami mong ginagawa, dapat mayroon kang panahon sa Kanya. O yung iba naman na aksidente. Meron kaming pinuntahan na matanda, galit na galit sa amin, na-stroke. O nung na-stroke, naisama pa po namin sa simbahan, nagsimba, nag-attend, ume-amen po. Iba't iba po yung pangyayari po mga kapatid. Ang makikita ko lamang po dito, ay meron pong leading ang Diyos para ang tao po'y kanyang iligtas. So, bakit po ginawa ng Diyos ang bagay na ito? Pansinin niyo po. Hali kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. Parang alam niyo, may kausap dito ang Panginoon eh. So sabi po dito, let us go down. Bakit let us? So may kasama ang Diyos. So hindi po yun iisa. Meron po yang itinuturo pong doktrina. Pero maliwanag po dito, ang Panginoon po ang bumaba. Ang Panginoon po ang pumunta. Sabi po dito, ay ating guluhin ang kanilang wika. Alam nyo, makikita nyo po dito, number 1, yung awa ng Diyos. Paano pastor nakita dyan yung awa ng Diyos? Alam nyo, sabi ng Biblia, hindi tayo ginagantihan ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan. Alam nyo po, yung magtayo ka ng sarili mong kaharian at hindi ang kaharian ng Diyos, yun po ay kamatayan dapat ibigay dun eh. Death penalty dapat yun eh. Sa Biblia po, pag nabasa nyo ang Biblia, meron pong isang hari po na kung saan po ay sinabihan na po ng mga saserdote na hindi ukol sa iyong maghandog ng paghahandog. Ito'y gawain ng mga saserdote. Pero dahil siya'y hari, akala niya, siya'y deserving para doon. Anong ginawa niya? Siya po ay, naghandog pa rin. Hindi niya pinakundangan ng salita ng Panginoon. Anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Binigyan siya ng keto hanggang sa siya po ay mamatay. Meron naman po ganitong kwento po. Si King Uzzah, nung panahon pong ang mga saserdote po ay nakaranas po ng pagod sa pagbibitbit po ng Ark of the Covenant, yun po yung may meron pong pangbitbit, hindi po nila pwedeng hawakan yun mga kapatid. Hindi nila pwedeng hipuin yun. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kaya yun ay may pingga, kumbaga sa pag nag-iigib ka, hindi mo hawak yung iniigib mo, merong pingga. Buhat-buhat mo yun. Huwag mo nga hawakan yun sapagkat yun ay banal.
ay ang ginawa po nila, no? Ang ginawa nila, isinakay po nila sa asno. At sa kwento po, natapilok po yung asno. Eh, syempre, ang concern naman ni Haring Uza, ay syempre, mahuhulog po yung kaban, di ba? Ay, ang concern niya, maganda yung concern niya eh. Pero yung sabi ng Diyos, huwag mo nga hawakan yan kahit anong mangyari. Anong ginawa ni Haring Uza? Hinawakan niya po yung kaban. Gano'ng katindi yung hinawakan mo lang yung kaban? Anong ginawa ng Diyos? On the spot, pinatay siya ng Diyos. Mga kapatid, itong kasalanan po ginagawa ng mga taong ito yung karapat-dapat sa kamatayan. Pero una pong nakita ko po dito yung awa ng Diyos. Alam niyo po, kung tayo lang po paparusahan ng Diyos nung tayo makasalanan pa, kahit po mata po may latay sa atin. Amen po. Lahat ng ating ginawang kasalanan, pagsalangsang sa Diyos, sa totoo lang po, tayo po dapat sa unang pagkakasala po namatay na po agad. Pero hindi tayo ginagantihan ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan. Bakit? Dahil ang Diyos ay mahabagin. At wag mong sasabihin na wala naman nangyayari sa aking masama. Konti lang naman ito. Siguro na may hindi itotoong masama. Alam niyo po, sa Diyos po walang maliit at malaki. Lahat ng kasalanan niya ay malaki sapagkat ang Diyos po ay banal. Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng bagay na para bagang minemenos-menos natin yung sinasabi niya. Dahil ang ibig sabihin lamang nun, siya mismo ang minemenos natin. Siya yung hindi natin pinapakundanganan. No? So makikita natin dito yung awa ng Diyos. Pangalawa na nakita ko po dito, mga kapatid, ang sabi po dito sa akin pong binabasa, no, ay He allowed them to proceed a good way in their enterprise before He put a stop to it, that they might have space to repent. So, mga kapatid, ito po, hindi lamang po awa yung ibinigay ng Panginoon, kundi po yung pagkakataon po para magsisi. Ang Panginoon po ay mahabagin at ang Panginoon po ay puspos ng pagpapatawad. Makikita po natin dito, na sila po ay nagkaroon po ng confusion after po na ginawa ng Panginoon na iba't iba po yung maging language po nila. So isa po sa nakita ko po dito, yung kanila pong paghihiwa-hiwalay, yun po ay panahon para isipin po nila na merong Diyos po na dapat po nilang sambahin. Sapagkat nung panahon pong ito, mga kapatid, sila po ay utay-utay na po uling nagkakasala ng kasalanan ng idolatry. Ano yung idolatry? Ano mang bagay na ipinagpapalit mo sa Diyos, ang tawag dyan ay idolatry. Bigyan ko po kayong halimbawa. Dahil nagkaroon ka ng boyfriend o girlfriend, hindi ka na makapagsimba, ang iyong Diyos na ngayon yung boyfriend o girlfriend mo. Halimbawa, nagkaroon ka ng trabaho, hindi ka na tuloy makapaglingkod sa Diyos, hindi mo na siya mapapurihan. Samantalang ang sabi ng Diyos, Lunes hanggang Sabado, trabaho ka. Magsipag ka dahil ayoko ng tamad. Pero naman, pati naman yung linggo, at ikaw ay wala kang takot sa Diyos, itinatrabaho mo pa rin, idolatry po ang tawag doon. Ano ang ibig sabihin? Mas sinasamba mo yung trabaho mo, yung amo mo, natatakot ka sa amo mo, pero hindi sa Diyos. Ano pa? Maraming tao ngayon, puro pera ang hinahanap. Samantalang yung maraming pera na hindi na naghahanap ng pera, malungkot pa rin sa buhay. Bakit? Maganda yung mensahe na aming napakinggan kanina. Yung last na puntos po, kung sino po tayo. Tayong mga tao nilikha ng Diyos para sa Diyos. Dapat magpakaligaya tayo sa Diyos. Hindi tayo magpakaligaya kay Satanas. Bakit? Because the ultimate satisfaction of man is God alone. Yung Diyos, ang sabi ng Psalm 16:11, in thy right hand is pleasure forevermore. Bakit ka malungkot? Bakit ka hinagpis? Bakit puro hugot ka sa Facebook?
Bakit puro kalungkutan? Bakit puro paghihirap ang nararanasan mo? Isa lang ang dahilan. Ikaw ay nasa ilalim po ng hatol ng ating Panginoon. Tandaan niyo po ba nung si Cain, nung pinatay niya ang kanyang kapatid? Siya'y nalungkot. Di samantalang wala pa namang ginagawa ang Diyos eh. Ang sabi ng Panginoon, kitang-kita sa iyong mukha ang ginawa mong kasalanan. At ang tao po, mga kapatid, kahit po tayong mga kapwa natin, kita natin ang tao. Kung ikaw po ay nasa liwanag, kita mo ang tao ay nasa dilim. Pag ikay masaya, kita mo ang tao sa kalungkutan. Pero kung ikay malungkot, hindi mo makikita ang tao nalulungkot din. No? So, pupunta po ako doon sa mensahe po ng Panginoon at dito po ako magtatapos. So, dalawang bagay po yung nakita ko at pwede ko pong ipasok doon ng kaligtasan. Itong mga tao, itong mga kapatid ay gumawa ng peking bato. Sa Biblia po, ay meron pong isang bato na dapat po natin pong pagtiwalaan. Hindi po yung peking bato. Buksan po natin sa Korinto. Buksan po natin sa Korinto. Unang Korinto chapter 1 verse 17. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 1 verse 17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ng krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sa naroon ng marurunong, sa naroon ng iskriba, sa naroon ng mapagmatuwid, sa sanglibutang ito. Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanglibutan? Makikita po natin, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. O ito po, alam nyo po, nagtayo po sila ng tore sa pamamagitan ng kanilang karunungan at ng kanilang katalinuhan. Ako'y naniniwala, matatalino ang mga taong ito. Pero alam nyo po, ang ebanghelyo ng Diyos, gusto ng Panginoon, gusto po ng Diyos na maunawaan natin na kahit anong galing natin, kahit anong talino natin, hindi natin kayang gayahin at kayang daigin yung gawa ng Diyos doon sa krus po ng Kalbaryo. Yung laryo po, it speaks about our own righteousness. Na kung saan, yung batong tinutukoy pong totoo, punta po tayo sa Pedro, 2 Peter, sorry. First Peter chapter 2 verse 6. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito, aking inalalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo. May nabanggit po ditong bato. Hirang mahalaga. At ang sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Ano ba? Yun daw pong batong ito, yun daw pong sumasampalataya sa kanya'y hindi mapapahiya. Ano ibig sabihin? Yung batong ito po'y persona po ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Sapagkat ito daw pong batong ito, yung cornerstone, ang sino man daw pong sumampalataya sa kanya po, ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nananampalataya, siya'y mahalaga. Pagiging mananampalataya, mahalaga sa iyo si Jesus. Tama po. Pero nakakalungkot, datapat sa hindi nananampalataya,
ang batong itinakwil na nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok, at batong katitisuran, at bato na pangbuwal. Sapagkat sila ay natitisod sa salita, palibas ay mga suwail, na dito rin naman sila itinalaga. Mga kapatid, yung mga tao po pala na pagkasalita ng Panginoong Hesus ang pag-uusapan ay tisod, sila po yung mga tao pong gumagawa ng sariling bato para gumawa ng sarili nilang tore. Para yung ginagawa nilang tore na ito, yung pagiging mabuti nila, pagpasok sa relihiyon, yung pong kanila pong pagkakawang gawa, yung kanila pong sariling katwiran, nagsisimba, nag-aayuno, nagpapakabait, nagpapakabuti, lahat ng yan ay isa pong mensahe na nagtatayo tayo ng sarili nating tore. Pero salamat sa Diyos, itinuro niya po ngayong gabi na ito pong tore sa Babel ay kanya pong pinatigil. Ano ho? At ipinakita po ng Diyos na hindi po ito yung paraan para tayo'y makarating sa langit. Pupunta na po tayo doon sa pangalawa pong nakita ko ho, na tore. Buksan po natin ang atin pong Bible sa 2 Samuel chapter 22. 2 Samuel chapter 22. 2 Samuel chapter 22. Verse 3. 2 Samuel 22 verse 3. Ano po ang sinasabi dyan ng Biblia? Ang Diyos ang aking malaking bato. Nasa Kanya ako'y manganganlong. Aking kalasag at siya'y sungay ng aking kaligtasan. Aking matayog na muog at ampunan sa akin. Tagapagligtas sa akin. Ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. So makikita po natin dito, my high tower. Sa English, mas maganda po sa English The God of my rock. So ito pong rock na ito po yung bato po na hindi po ito yung batong nadudurog. Sapagkat si Jesus Christ po, bagaman siya po'y namatay sa krus, siya po ang dumurog sa dyablo. No? Bagaman parang ang dating si Jesus Christ ay talunan dun sa krus. Pero yung sinabi ni Jesus Christ, kinakailangan itong mangyari sapagkat ito ang nasusulat na kailangang mamatay at maghirap ang anak ng tao upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Ang ganda po The God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation. My high tower. Kung ang high tower mo yung mabuti mong gawa, para ka lang nagtatayo ng toreng Babel. Kung nga yung pinagmamalaki, yung relihiyon mong may tulis-tulis pa, nagtatayo ka lang ng tore ni Babel. Ang tunay pong tore at matayog na muog, ang atin pong kanlungan sa panahon po ng bagyo ay si Kristo. Si Kristo ang ating batong kanlungan. Another verse, Psalms 18 verse 2. Ito, maganda rin po ito. Psalms 18 verse 2. Sa mga nagbabasa po ng Bible, nababasa natin yung matayog na muog na yan. Siya pala yung atin pong kanlungan. Mamaya papaliwanag ko yung purpose po niyan. Okay. Psalms 18 verse 2. Nililipad ang aking Bible. Psalms 18 verse 2. Ano po ang sinasabi dyan ng Biblia? Sa mga nanonood po ngayon, pakisabayan po ako ng pagbasa. Basa. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation and my high tower.
So mga kapatid, huwag tayo magtatayo ng sarili nating tower. Meron na pong nakatayo. At ito'y walang iba kundi po ang ating pong Panginoong Hesukristo. So dito po ako magtatapos mga kapatid. Mapapansin po ninyo, ano po? Meron pong mga tower po na itinayo ang mga tao. Well, hindi naman po lahat ng itinayong tower para po yung sa Babel. Ano ho? Kagaya po ng Twin Tower po sa Paris. Ano ho? Yung view po doon sa na nagpapapicture po yung iba. Tower po 'yon. Ano yung purpose nun? Tingnan niyo po Ang purpose po ng tower, pag ikaw ay nandun sa tuktok na 'yon, mas malayo ang nakikita mo. Tama po? Pag ikaw po ay nanganganlong sa Panginoon, hindi lang ang nakikita mo kung ano yung pang-araw-araw mo pangangailangan. Hindi mo lang nakikita yung problema mo. Hindi mo lang nakikita itong pandemic na ito. Kundi nakikita mo rin sa buhay na ito na mayroong Diyos na mabuti na kahit ano po ang nangyayari sa mundong ito, sabi ng Biblia, all things work together for good to them that love God. Lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa ng mabuti sa lahat ng mga nagsisiibig sa Diyos. Mga kapatid, wala na po tayong magagawa sa panahon ngayon kundi po magtiwala na lang sa Diyos. Sapagkat kahit po ang mga scientist at magagaling na doktor, sila po ay nananalangin na rin sa Diyos. Nabalitaan ko po yung mga frontliners natin ay humihingi ng prayers. Alam nyo po, ito po'y ibinigay ng Diyos para ang maging huling alas natin ay siya. So sa mga mananampalataya, ito'y pagkakataon po natin para po mas lalo po tayong maging aware na ang Panginoon po ay kumikilos ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ang nakikita ng mga taong wala sa Panginoon, yung ayuda. Yun nga iba, nakatanggap na ng first sap, nagre-reklamo, nasan yung second sap. Samantalang kami, sap-sap lang ang dumadating, salamat sa Panginoon. No? So mga kaibigan, mga kapatid, the Lord Jesus Christ is our high tower. Alam niyo kung bakit? Si Kristo po'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Para siya po yung makita po natin na pwede nating puntahan para makita po natin ang lahat ng bagay. At pagka nasa pwesto ka na ng Panginoong Hesus at nakapako ka na rin doon, ipinako mo rin yung sarili mo doon, alam mo, ang makikita mo, yung kasalanan mo at kasalanan ng sanglibutan ito. Kaya yung mga tunay pong nakakilala na sa Panginoon, may ka matitisod na sabihin ng pastor yung tungkol sa mga kasalanan, ikaw nga ay pinatawad na dyan ng Diyos. Ikaw ay nilinis na dyan ng Diyos. Kaya yata itinatamaan hanggang ngayon, hindi pa rin nalilinis ng ating Panginoon. Remember this word. Ang salita ng Diyos, ito po ay pagpapala at ito po ay magpapatibay ng ating buhay. Pero sa hindi mananampalataya, ito'y katitisuran at batong pambuwal. No? Kaya yung ibang mga tao, pag salita ng Diyos ang pag-uusapan, imbis na magpasalamat nagagalit Pero ngayon mga kapatid, nakikinig niyo po ang tinig ng inyong lingkod. Kung ikaw ay isa sa mga taong pagsalita ng Diyos ang pinag-uusapan, lumalakas ang iyong pananampalataya, ikaw ay nagiging masaya, ikaw ay lalo kang nagiging handa sa kabilang buhay. Kapatid, napakapalad mo sapagkat ikaw ay tunay na kasumpong ng buhay na walang hanggan. So ngayon pong gabing ito, ang kaligtasan ng Diyos sa likod ng kwento ng Tore ng Babel. No? So nakalagay dito Tore ni Babel. Tore na Babel. So ito po ay natagpuan po doon sa lugar ng Sina. Kaya po naging Tore na Babel. So tayo po'y manalangin sa ating pong pagtatapos. Panginoon naming banal, salamat po sa mensahe ng iyong salita. At ako po, Diyos, ay personal na nagpapasalamat sapagkat kung hindi ka nag-intervene sa buhay ko, hindi kita makikilala. Salamat po sapagkat naranasan ko po yung
nung ako'y gumagawa dati ng kasalanan, hindi ako masaya. At yung pagkakataong yun po yung naging dahilan para ikaw ay akin pong makilala. Akala ko dati sa pagsusugal, sa pera, dun ako magiging masaya. Pero salamat Panginoon, ako po'y nakadalo sa iyong gawain, napakinig ko po na sa aking mga kasalanan pupunta ako ng impyerno. Panginoon, salamat, binigyan mo ako ng takot. At ngayon po Ama, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ako'y iyong iniligtas. At ngayon po ay nagsusumika po, hindi man po ako perfecto, napakarami ko din pong pagkukulang. Pero I'm doing my best para ako po yung maging kagamit-gamit sa iyo pong harapan. Napakasarap po sa pakiramdam na ako po yung isang taong basura sa iyong harapan, ako po yung iyong ginagamit. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala at sa mga nakinig ngayong gabing ito, purihin ang pangalan mo Panginoon sa kanilang mga buhay. Ito po yung aming samo, dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So bukas po ay akin pong niloob na rin po na dahil po ako'y marami din pong gawain sa buong maghapon, para hindi po ako malate, ay gagawin po nating alas 7 ng gabi ang ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos. So magandang gabi po sa lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. Maraming salamat.